Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Sidra Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa pangalawang Korinto, Kapitulo 4, talatang 7. Ito ang sinasabi, Ngunit kami pinagkalooban ng kayamanan espiritual na ito ay hamak na sisidlan lamang tulad ng mga palayok upang ipakilalang ang dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig sa salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoong may kapal, kami po ang buong nagpapakumbaba na lumalapit sa iyo upang humihingi ng patnubay at saklolo sa lahat ng mga pagsubok na dumarating at darating pa sa buhay namin. Alam po namin, Panginoon, na hindi mo ito ibibigay sa amin ng walang dahilan. Alam po namin na ito ay ibinigay mo sa amin para kami ay patatagin. Lahat po ng mga pagsubok na ito ay malalampasan namin sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Hiling po namin na patnubayan mo ang mga taong nasa laot ng karagatan upang mangisda at ilayo mo sila sa kapahamakan. Panginoong Hesus, naalala rin namin ang aming mga kaibigan na may mga karamdaman. Patuloy mo po silang abutin, O Diyos, at pagalingin mo upang manumbalik ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na mga nagtatrabaho. Patuloy mo silang ingatan, O Diyos, at ilayo sa anumang kapahamakan. Lalong-lalo na, O Diyos, ang mga nagtatrabaho sa mga lansangan, ang mga driver na patuloy na naghanap buhay ng maayos upang handa sa kanilang mga pamilya, kanilang mga anak. Gayon din po, Diyos, ang mga nagtatrabaho sa mga traffic enforcer. Patuloy mo po silang gabayan, ingatan sa kanilang pagtatrabaho, Panginoon. Ilayo mo sila sa mga kapahamakan, O Diyos, sa mga pagsubok sa buhay, sa mga kapulisan, Panginoon, sa mga kasundaluhan. Amin silang inilalapit sa inyo dahil sila, O Diyos, ay nagtatrabaho upang protektahan ang aming bansa. Kami, O Diyos, na mga mamamayan ay poprotektahan. Maraming salamat, Panginoon. Ingatan mo po ang mga kapatid naming nasa mga kapulisan at mga kasundaluhan na patuloy na naglilingkod sa bayan upang maging tahimik at maayos ang aming bayan. Amin ding inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na nasunugan, nawawala ng tahanan dahil nasunog, Panginoon. Lord, patuloy ka namin pinupurit, pinasasalamatan na sila po iyong pagkaloobhan ng kanilang mga pangangailangan, O Diyos.
lalong-lalo na Panginoon sa mga matatanda, sa mga senior. Patuloy mo po silang gabayan, ingatan. Gayon din po ang mga bata, Panginoon. Pandungan mo po sila ng iyong mga kamay upang hindi sila mahamugan, malamigan, Panginoon. Naway ang aming bayan ay maglaan ng maayos na lagayan o maayos na tirahan para sa kanila upang hindi sila, Panginoon, mawala o hindi sila magkakaroon ng makapatulog sila ng mahimbing, Panginoon. At naway marami pong mga tulong na makarating sa kanila upang patuloy silang trabaho, mga pangangailangan nila, Panginoon. Gayon din po, Diyos, amin din itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na mga OFW, yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Patuloy mo po silang ingatan, O Diyos, gabayan. Ang mga employer nila, O Diyos, na may maging mabait sa kanila upang sila, O Diyos, ay magtrabaho ng tapat sa kanilang mga employee. Lord, Ikaw ang aming Diyos at sandigan sa lahat. Sa iyo namin ito ipinagkatiwala, Panginoon. Dahil Ikaw, Diyos, ang siyang nagbibigay kapayapaan sa aming mga buhay. Gayon din po, Diyos, aming inilalapit sa inyo ang mga seaman, mga nagtatrabaho sa barko, Panginoon. Lord, ingatan mo sila sa barko. Alam ko, Panginoon, na hindi madali na maghanap buhay sa isang barko, Panginoon, dahil nasa karagatan sila. Lord, ingatan mo sila. Ilayo mo sila sa mga pagsubok, sa mga tukso, anuman ang kanilang mararating, Panginoon. Ilayo mo sila sa kapahamakan, lalong-lalo na sa mga lugar kung saan sila dadaan, Panginoon, na may kaguluhan. Proteksyonan mo po ang aming mga kapatid na ito. Amin din inilalapit sa iyo ang mga mangingisda. Mga kapatid naming mangingisda, naghahanap buhay sa karagatan. Lord, patuloy mo po silang ingatan, Diyos. Naway marami silang isdang mahuli upang marami silang maihanda sa pagkainan ng kanilang pamilya, Panginoon. Gayon din po ang mga magsasaka. Patuloy namin silang inilalapit sa inyo. Naingatan mo sila, Panginoon. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan upang na mga palay, gulay, prutas at iba pa para may mga makakain ang iyong mga anak, Panginoon. Amin din inilalapit sa iyo ang mga nasa laylayan ng lipunan, Panginoon. Nasa layang pagkalooban ng mga pangangailangan nila, O Diyos. At ilayo mo sila sa mga tukso, Panginoon, dahil sila ay nasa laylayan ng lipunan. Naway ang aming bansa ay patuloy na makita nila, ang aming mga leader na patuloy na makita nila ang mga pangangailangan ng mga kapatid namin ito, O Diyos. Amin din inilalapit sa inyo ang aming bansa, ang bansang Pilipinas, na pagpalain mo ang bansang Pilipinas. Bagamat maraming mga pagsubok na dumarating sa bansang Pilipinas, katulad na lamang sa mga isyu ng Pogo, sa isyu ng West Philippine Sea, Panginoon. Lord, alam kong na hindi mo ito pababayaan ang bansang Pilipinas, Panginoon, sa mga pagsubok na ito. Pero Lord, Ikaw ang aming sandigan, aming pader na makapangyarihan sa lahat. Dalangin ko, O Diyos, na hindi magiging lumala ang sigalot ng China at Pilipinas, Panginoon, dahil sa West Philippine Sea. Gayon din po, O Diyos, aming inilalapit sa inyo ang aming mga leaders ng aming bansa. Naway sila, O Diyos, ang siyang manguna upang ayusin ang mga gusot na narito sa aming bansa, katulad ng West Philippine Sea.
pugo, at yung iba pa, Panginoon. Lord, tulungan mo po ang aming mga leaders at bigyan mo sila ng karunungan upang magtrabaho sila, Panginoon, ayon sa kanilang kalooban, sa kanilang puso, at lalong-lalo na ayon sa iyong kautusan, Panginoon. Lord, patuloy ko rin itinataas sa inyo ang mga kapatid naming nagbi-birthday, nag-celebrate ng kanilang kaarawan. Pagpalain mo sila, O Diyos, at ilayo mo sila sa anumang mga pagsubok, Panginoon. Naway marami pang taon na dumarating sa kanilang mga buhay, O Diyos, para ikaw ang kanilang paglilingkuran. Gayon din po, O Diyos, sa mga kapatid naming mag-celebrate ng wedding anniversary. Patuloy mo po silang pagpalain, Panginoon. At naway ikaw nasa gitna nila upang ang kanilang pagsasama ay patuloy na mapayapa at may pag-iibigan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Noong unang panahon, ang mga palayok ay karaniwang gamit sa mga bahay katulad ng palanggana at tabo na common pa rin naman sa ngayon. Di kaakit-akit ang anyo gawa sa putik, madaling mabasag, madaling palitan. Ang laking difference sa mga mamahaling Murano glass mula sa Italy na gawa ng Masters of Glass Making, kaya itinuturing na art pieces. Bakit kaya tayo ipinaparis ni Apostol Pablo sa palayok at hindi sa Murano glass? Dahil gaya ng palayok, we are free. Kung may quality inspection, madidiscovery ang ating mga kahinaan, kasalanan, sugat, karamdaman, at kakulangan. Hindi tayo perfect. At kung doon tayo magpupokus, maiisip natin na hindi tayo katanggap-tanggap sa Panginoon. No? Pero, mga kapatid, dahil sa Panginoong Hesus na nagpalaya sa atin mula sa tanikala ng kasalanan at kadiliman, naging katanggap-tanggap tayo sa Panginoon. At tanging ang pag-ibig niya ang nakakapagbabago sa atin to live for His glory. Katulad lamang ni Fanny Crosby na sumulat ng awiting To God be the glory. Isa siyang bulag na nakapagsulat ng more than 9,000 hymnals. Imbis na magalit at maging bitter sa Diyos, hinayaan niyang hubugin siya ng dakilang magpapalayok. Naglingkod siya bilang sisidlan para magamit ng Diyos sa marangal na paraan. Minsan may isang gentleman naawa sa kanya dahil bulag siya. Pero namangha siya sa sagot ni Fanny. Ikinagagalak ni Fanny ang kanyang pagiging bulag dahil balang araw, pagpasok niya sa heaven, ang unang mukhang makikita niya ay mukha ng kanyang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Kapwa ko palayok. Kapwa ko palayok. Kahit ano pa ang anyo natin, kahit ano pa ang ating nakaraan at kasalukuyan, magpasakop tayo sa dakilang magpapalayok.
hayaan nating buhubugin at gamitin niya tayo ayon sa kanyang kalooban para makita ang kanyang dakilang kapangyarihan. Manalangin tayo. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salitang aming napagbubulay-bulayan ngayong umaga. Tulad ng palayok, kami o Diyos ay hinuhubog ng aming Panginoong Jesucristo upang kami o Diyos ay patuloy na makarating sa aming patutunguhan ang buhay na walang hanggan. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy kong idinadalangin sa inyo ang lahat ng nakikinig na sila po iyong ingatan, pagpalain sa lahat ng oras ng kanyang mga buhay. Maraming salamat sa patuloy mong pagtitiwala sa akin at hindi po kayo o makakaasa po kayo, Panginoon, na hindi po namin ito sasayangin. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.